For today's episode, mas papalawakin pa natin ang ating pag-van life. Sasamahan na rin natin ng mga kakaibang adventures. 2 falls agad ang ating pupuntahan. At maliban sa mga gaganda mga attractions dito sa Nueva Vizcaya, marami din mga side trips dito. Isa na dito ang Nueva Vizcaya Wellness Farm, na kung saan niluto nila ako ng buhay. Tulog! $12.50 ng tanghali, meron tayong pupuntahan. Bago natin ituloy yung kwento natin ng kadugtong ng ating vlog doon sa tuktok ng bundok, Nueva Vizcaya Wellness Farm, 18 kilometers, 25 minutes, Bayombong, Nueva Vizcaya. Let's go. Welcome back to another episode. Panibagong araw, panibagong adventures na naman sa atin. Isa na namang masilaw na araw, mainit na panahon na dito sa Nueva Vizcaya. Sa gabi na lang malamig, sa araw malamig ang simoy ng hangin, pero ang init ng araw, ang sikat ng araw ay mainit na, para ka ng pinupunit. Pero ayos lang din naman, kasi after ng mainit na dinadanas mo sa araw, sa araw, sa gabi doon naman bumabawi. Biglang dumadating yung malamig na simoy ng hangin, as in talagang biglaan, tapos lalamig na naman, magsusuot na naman ng jacket. Hey sir! Picture! Halika! Teka lang, magpapapicture lang muna. Ito natin siya. Ano ko yan sa Vizcaya po? Vizcaya bro. Nadalan ko po, taga-paitan po ako sa Magapoy po yun kuya. Oo, nakamapa naman na ako. Kuya, naka-vlog po? Oo, mag-hi ka. Pwede po, shoutout. Oo, sige bro. Shoutout po kay Sarcaro. Sarcaro Vlogs. Sarcaro? Yes po kuya. Si Sarcaro? Sarcaro Vlog po, pinsan ko po. Pinsan mo siya? Yes po. Oo, pakwento na pinapanood ko siya. Ay, palaroy ka po niya. Oo, nanonood ako sa kanila, kala Adam. Sila Adam Kaliha po. Oo, pinapanood ko sila. Sila TUB. O sige, kamusta mo ako? Sabihin mo, nagkita kami ni Boy first time. Malamang magkakakilala lang din kami sa YouTube, kasi yung mga kaibigan namin, kaibigan nila, kaibigan ko rin. Tara, picture tayo. Taka bibigyan kita ng sticker bro. Halika dito. Sumakay ka na dito tayo mag-picture. Yan. Pasok ko dito. Send ko po kay kuya sa. Thank you po kuya, sticker. Ito po. bro, sticker mo bro ha. Thank you po kuya. Sige Ingat bro, po. nice meeting you ha. Yes po kuya. Sige bro. Thank you po kuya. Maraming salamat. Ingat ka. Salamat po. Pasok po ako ng school kuya. Sige bro. Thank you, Ayos. Nice meeting you. po. Pinsan ni Sarcaro. Pagkalagpas ng tulay ng Bayombong, kakaliwa na tayo. Welcome to Barangay Magapoy, Bayombong, Nueva Vizcaya. Pangalawang beses ko nang dumaan dito. Nung umakyat kami ng kabundukan din dito. Hindi kami nag-vlog noon pero dito kami dumaan. Dito kami tumagos. Sabi ko nga, ang Nueva Vizcaya talagang kapag wala kang masyadong alam sa lugar na to, dadaanan mo lang talaga to. Pero kapag nalaman mo kung anong meron ang Nueva Vizcaya, napakadaming pwedeng gawin dito. Sabi ko nga, ang Nueva Vizcaya ay isa sa mga lugar na hindi nyo lang dapat dinadaan-daanan. Napakadaming pwedeng i-explore dito sa lugar na to. Ito, para sa akin, ang Nueva Vizcaya ang Mindanao ko dito sa Luzon. Alam mo bakit? Nandito lahat. Hindi mo nang kailangan magpakalayo-layo pa. Andito lahat, ilog, falls, farms, lahat ng pwede mong kainan. Yung kultura nila dito, halo-halo na kasi ang tao dito sa Nueva Vizcaya. May mga taga Maynila na nakatira dito, may mga taga Ifugao, basta mix ng mga tao dito. Pagdating sa kultura nila, napaka-rich. Kasi minsan binibisita ko yung page ng Nueva Vizcaya Tourism Sinisilip ko yan para i-check kung ano yung mga kaganapan at mga paparting na mga kaganapan dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya. At lahat yan susuportahan natin. Kahit hindi ako maging connected sa turismo ng Nueva Vizcaya, gagawin ko to dahil mahal ko itong ginagawa ko at napamahal ako dito sa Nueva Vizcaya.
Nueva Vizcaya ang Mindanao ko dito sa Luzon. Simpleng scenery lang ganito, marerelax ka talaga. At ang kagandahan dito sa Nueva Vizcaya, bawat bayan, madadaanan mo lang. Pag dinaanan mo lang, yung city lang mismo, or city, hindi pa pala city to, yung mismong town lang ang nakikita nyo, na mukha silang mga syudad-syudad. Pero yun lang kasi yung nakikita natin, kasi nga pag bumabiyahe, nadadaan lang tayo dito. Pero sa labas ng syudad na, sa labas ng bayan na yan, napakadaming pwede mong puntahan. As in, dito nga sa Bayumbong, nagulat nga ako sa Bayumbong na akala ko ang Bayumbong is maliit lang na bayan na parang wala namang gaanong pwedeng puntahan. Pero ngayon puro Bayumbong ang pinupuntahan namin. As in, parang bawat bayan ay merong sorpresong nakalaan na ibibigay sa'yo na ikaw na bahala mag-discover. Mga falls dito na wala pa mga pangalan, kaya nga yan ang goal namin, maghanap ng falls. At in time magkakaroon din ng boy first time falls dito sa Nueva Vizcaya. Wow! Ito na yata, ito na nga yun. So finally, nandito na tayo sa Nueva Vizcaya Wellness Farm. Yung idea ng pinangalan sa wellness farm na ito, yung Vizcaya, dahil nga kumbaga sa pagkain yung pinaka main dish nila dito is yung ibababad ka sa umaapoy na malaking kawa na lulutuin ka ng buhay, parang ganyan. Tao ba? Mali yung pinasukan ko. Yung pala yung pinaka-reception nila, umakyat ako dun sa taas. Pero meron silang parking space talaga, gate 2 kung tawagin. Pero feeling ko kapag pumunta kayo dito, nakasasakyan kayo, tutumukin nyo niyang din yung reception. So, it's a prank! Hello po. Ano pong name nyo po? Bianca po sir. Bianca. Hello po Ma'am Bianca. Ito na yung yung Nueva Vizcaya na tinatawag. Marami ang nagtatag sa akin na bisitahin ko itong lugar na to. Ang ganda! Falling in love! Wow! Okay po. Ay, gusto ko po yung mga tattoo nyo po. Ang ganda. Anak po yan ni Wangkod sir. Seryoso po? Hindi po. Uy, may tattoo ako ni Apo Wangko dito. Yung signature niya po. Sir, Aba. dito muna tayo. Pinagmamalaki ko yung 3 dots ko ni Apo Wangko. Sige. Ako na po hawak. Sige po. Ano? Wala na. Wala pa yung nag-text sa'yo. Thank Yan. you po. Ano pong unang gagawin natin? Di bali, magko-coffee muna kayo sir sa coffee shop po. Coffee. Magcha-cha po. Tsaa. Yes po. Bago ang lahat ng pagluluto ng katawan at kung ano-ano mang gagawin nila sa akin ngayon, kape or tsaa muna. Coffee shop tayo. So si Ma'am Bianca muna ang parang magsisilbing tour guide ko ngayon. Oh, malaki pala no? Akala ko yun lang yun. Meron pa dito. Kagandahan, napunta tayo dito ng hindi weekend kasi feeling ko pag weekends dito, napakadaming tao po, no? Kayo po yung nakakausap ko sa page. Papamassage tayo dito para ma-relax ang ating mga muscles and nerves ba. So ito po yung parang welcome Opo sir. complimentary ibang klaseng okoy. Ang nakagisna nating okoy is yung gawa sa hipon. Pero hindi ko first time na makatikim ng kalabasang okoy. Ito yung tinatawag na complimentary food and drink nila. Lahat ng mga sinaserve dito ng mga greens at kung ano-ano mang gulay or tulad ng ganito, alam nating fresh kasi nga dito mismo pinipitas o hina-harvest sa paligid ng wellness farm. Kumbaga kung ano yung mga kagamitan na nakakabit dati sa piggery, yun ang mga ginawa niyo, mga railings, gates. Ang galing. Sino ba naman makakapag-isip na dati pala? Kung hindi niyo ikikwento, hindi ko malalamang piggery siya dati. Kaya ganito yung design niya. Kasi hindi na namin pinago yung building. Hindi halata. Okay na kalabasa. Yung kalabasa is nanggaling din mismo sa farm to table ang nangyari. Oh, pwede rin mag-overnight stay. May mga food din sila. Ito na yung mga kawa. Kumbaga, pupunuin pa ng tubig yun o para may mga naka-ready na. Igib-igib yan. Tambayan. Pero, hindi pwedeng inuman. Bawal.
Ito naman yung farmhouse na tinatawag. Pasilip nga po ako. Panapan pa naman ako ng mga kahoy-kahoy na mga ganyan, yung mga ganyang tema. Oh my God, lamig. Magkano po ang ano po dito? Ang stay po. Ang stay? Pag solo po, 1,000 pesos po. Pag Pag couple po kayo, 1,000. mura pa rin. Mura pa rin yung 1,000 na Yes po. na stay sa ganitong klaseng kaganda, kapayapang lugar. Promise. So dito na tayo sa indoor cooking dahil i-ready na ni Ate Bianca na tayo ay lulutuin na dyan sa malalaking kawa na yan. Kailang init, sir. Wala ka lang kaya naman. Pero mas okay yung ganyan kasi mamaya lalamig din yan eh. Opo. First time! Let's go! Naglagan ko po ng... Hindi, okay lang to. Kakayanin ko. Ano lang, unti-unti lang. So, Indian seat muna tayo. O, di ba? So, ito ay medyo higit dun sa kaya ko pero mawawala rin naman yan. Makakapag-adjust din naman yung katawan nyo sa init. Parang yung mga ilang taon ko na lamig sa katawan dahil kakabiyahe natin. Lahat yung mga Philippine loop ko. Lamig ko sa mga Philippine loop at pagod ko. Matatanggal na dito. Para lumambot lang yung ating mga muscles tsaka nerves para kapag minasage tayo mamaya, mas mabilis mawala yung mga lamig-lamig. Nag-enjoy talaga ako. Halos makatulog ako sa sobrang relaxation na nararamdaman ko doon. Dadagdagan pa ng massage. 999, isang oras sa kawa plus massage na isang oras at kalahati. Uy. At sa pagpapatuloy ng ating kwento dito sa kabundukan ng Bayombong Nueva Vizcaya, meron tayong challenge ngayon. Pero bago natin gawin ang challenge na yan, ito muna ang mga pangyayari pagkagising namin. Yung mismong barangay, Bansing. Pero dito sa tuktok ng bundok ay natatanaw natin yung magagandang mga kailawan kagabi. Natatanaw natin yung bayan ng Bayombong, ng Solano at ng Bagabag. 3 bayan ng mga city lights na kitang-kita mo na nagdiningning sa gabi kapag nandito ka sa taas. Uy, kape. Morning. Morning. Amen. Morning, kuya. Thank you. Para mas ma-enjoy mo yung pagmumuni-muni mo dyan. Thank you. Siyempre, ikaw din na gumawa, di ba? Thank you. Good morning. Good morning. Nainggit na walang shot na ganun. Kapeng, mainit. Sa napakagandang kabundukan na ganito. Sapat-sapat na talaga. Hindi nga sapat eh. Sobra-sobra na. Sobra-sobra. Meron ako kwento sa inyo. Ganyan talaga si Direk Gino sa totoong buhay. Pagkasama namin, ganito yan. Yan. May sariling mundo yan. Diba? Ganyan yan. Jan! Halika muna dito. Papakilala kita. Magkapatid kayo, diba? Anong pangalan ulit ng kuya mo? Johnny. Si Johnny, ikaw si Jan. So magkapatid sila na naninirahan dito sa taas na to ng napakagandang kabundukan. Pangalawa sa goal natin, yung plano namin pagtulong sa kanila na magkaroon at mapatayuan ng campsite dito. Kita-kita nyo naman, sobrang deserving ng lugar para magkaroon ng napakagandang campsite dito. Siyempre yung campsite na yan, iingatan natin yan. Hindi yan campsite na para ingayan, para dumihan. Simula't simula pa lang bago sumibol yung campsite na yan dito, is guarded na rin namin yan. Guarded namin nila Direk Gino, nila Yumamen, na sa simula pa lang hindi pwedeng mabalahura itong lugar na to dahil isa kami sa mga mag-iingat dito. Susubaybayan namin, tutulungan namin sila para maitayo yung campsite na yan. Ipopromote natin ang purpose para magkaroon din sila ng extra kabuhayan maliban sa pinagkakakitaan nila. At si Jan ang magsisilbing tour guide ninyo papunta dyan sa mga kabundukan. Dahil dyan sa likod ng kabundukan na yan, ilang falls dyan ang meron? Mga 5 kuya. Napupuntahan mo yun na dire-diretso o malalayo yun? Malalayo yun kuya. Malalayo. So si Jan ang magsisilbing tour guide ninyo kapag in time
naitayo na dito yung campsite na pinaplano naming gawin para sa kanila. Si Jan ang kasama namin dito magdamag. Bigla ako natakot. Bakit? Tignan mo si Jan. Hindi, grabe ka na matulog dyan. Iba pa rin kasi talaga kapag meron kang kasamang lokal. Kaya bilang pasasalamat kay Jan, nagagandahan ka? Hindi ko naman ginagamit to. Papamana ko sa'yo. Hindi nga, gusto mo? Pamana na natin kay Bro Jan. Kasi hindi ko rin naman to nagagamit. Yung isa kong ganito na kay Direct Gino na rin. Yung mga ganitong bagay nilalayo-layo ko sa sarili ko. Kasi nga yung temper ko eh. Hindi, joke lang. Papamana na natin to. Ikaw na lang bro mag-alaga. Feeling ko kailangan mo lang taliman ulit. Pero alam mo na yan. Para kapag nagsusuot-suot ka dito sa mga kabundukan, eh meron kang magamit. Tapos in time kapag may campsite at may mga napunta ditong ligaw na pakalat, hindi ko na sasabihin pero alam mo na. Ngayon pinapaubaya ko na sa'yo, magagamit mo yan. Meron tayong challenge ngayon. Kasi sigurado uuhawin tayo kasi pupunta tayo ngayon ng falls na napuntahan ni Direct Gino tsaka ni Yumamen. Kailangan natin ma-unlock ang dalawang falls na meron dito. Ang Banchan Falls at ang Direct Mamen Falls. Basic trail lang naman daw. Pero dahil nga ngayon lang din ako nagbabalik sa mga ganitong activity, kinalakihan ko to. Pero nga dahil nga matagal ko na rin hindi nagagawa, tapos nagkasakit pa tayo, may sakit tayo na hindi ako pwedeng mapagod ng sobra kasi bumabalik yung aking sakit. Kaya hindi na ako nakakagawa ng mga ganito. Pero sabi nga nila Direct Gino, huwag hardcore agad para hindi naman agad bumagsak yung immune system ko. Mahina ang mga immune system namin sa totoo lang eh. Si Jan ang tour guide namin. Magandang umaga po. Good morning po. Makikira lang po kami, magpo-falls lang kami. Tinatanggalin po yung mga bato-bato na nakaharang sa kalsada. Kaya kailangan ko ng stick na ganito. Nakakatawa, ginagamit na ni Jan yung regalo ko sa kanyang bolo. Hoy! Hindi nga. Loko ka dyan may ahas daw. Pagkatapos ng medyo mahaba-habang lakarin, ay narating na natin ang unang falls. Bari-bari po! Napakaganda ng... Ayun yung falls! Tama na lang hindi ako nagdala ng backpack para mabawasan yung aking dalahin. Ang pangalan ng falls na to, Banchan Falls. Lamig! May mistering kwento ang talo na ito. Mapapanood nyo kay Direct Gino. Maraming mga nadidiscover dito si Direct Gino na mapapanood nyo sa kanyang upload. Abangan nyo yan. Naniniwala ka na ano? Oo, kasi lahat man-made. Ba't sila mag-e-effort na ukitan yung mga bato, diba? Para saan? Para sa short Context. context sa kanila, anong nakita mo? Ang daming markings nung bato. Una, may pangalan yung isa na sabi niya siya US Navy 1945. Tapos malinis yung pagkakaukit, hindi siya yung ukit pandal. Tapos yung ibang bato, ang daming markings, may malalaking butas, yung iba ay may drill. Tapos may isang nadaanan kami, no? Straight line na dalawa nagsasalubong. Pwedeng kung usapang treasure, maaaring guide yun. Abangan nyo, very soon. Kapag Treasure hunting tayo. pag ako ay hindi nag-upload after nitong episode na to, yumaman na ako, nakita ko yung treasure. Hindi na ako nagpa-vlog yun. Iiwan mo pala kami pag yaman ka? Oo naman, ginagamit ko lang kayo. Hindi wala. At nagpatuloy na kami sa aming paglalakad. Mahaba-habang lakarin. Kaya asahan nyo na ang aming paglilibot dito sa Nueva Vizcaya hindi lang yung mga lugar na kilala na. Pupuntahan din natin yung mga lugar na sabay-sabay nating makikilala. Maganda. Ayan,
Thank you. Yan na. Yan. Ewa. Sa mga oras na to, ramdam na ang gutom at pagkahilo. Sa gitna ng kabundukan, meron tayong nakikitang isang tindahan na nagtitinda ng biyaya ng kabundukan. Mga chips, tinapay, at may inom. Uy, akin pala yung isa. Wala natira sa akin. Nung ako ay nakatira pa sa Aklan, tatay ko kasi pastor. May mga Bible study kami sa mga kabundukan. So parang nagpa-flashback lang ngayon sa akin na ginagawa ko rin yung mga ganitong bagay dati. Pero unti-unti lang, practice lang tayo at magagawa rin natin yung mga bagay-bagay na ganito ng basic na lang. Can I have some water? Yung pagod, dinadaan ko na lang sa tawa. Ilang kilometro na rin nilalakad namin hanggang sa meron na kaming narinig. Yan, naririnig na namin ang pagaspas ng tubig sa falls. Ibig sabihin, malapit na tayo. Energy check. Okay naman. Ginagawa ko lang yung pag-alalay na pag-akyat sa mga matataas. Hindi kailangan bigay lahat para yung matra. Tsaka laking tulong nito. Kasi yung braso mo nakakatulong siya ng pagtukod para itulak ka rin. Akala ko tapos na. Pero meron pa pala. Akala ko tapos na. Matarik na pababa. Totas tayo pagpabalik. Parang kalibel nung Asik-Asik Falls to sa North Cotabato na pinuntahan namin dati. Maaaring pagod na ang katawan. Pero hindi ang isipan. Makikita niyo ako nahihirapan. Ito na! Pero hindi ko yan susukuan. Hanggang kailan kaya ako susurpresahin ng Nueva Vizcaya? Grabe talaga. Hindi talaga ako makapaniwalang ganito yung lugar na to. Kung ihambing natin siya sa isang tindahan, isa siyang 7-Eleven na lahat ng kailangan mo andun lahat sa loob. Lahat ng magagandang klaseng pwedeng gawin nasa loob ng Nueva Vizcaya. Falls, ilog, farm, at kung ano-ano pa. Nandito lahat. Napakaswerte ng probinsyang to. Siguro ito na rin yung pagkakataon na sa lahat ng mga kanood, ito na rin yung pagkakataon para malaman ng lahat, sa lahat ng mga nanonood sa akin, na ang probinsya ng Nueva Vizcaya ay isang paraiso. Ang Nueva Vizcaya ay hindi siya laspag na probinsya pagdating sa mga magagandang tanawin na ganito. Meron pang chance para sagipin. Pwede pa siyang pigilan na ma-pollute siya ng mga tao na hindi marunong magpahalaga sa kalikasan. Pwede pang i-filter at ma-preserve yung mga ganda ng mga ganitong klaseng lugar na alam natin kapag napabayaan to, masisira to. Hindi pa uli ang lahat para pigilan, i-filter or sagipin ang mga magagandang lugar ng Nueva Vizcaya.